mga pangingidnap-ngidnap dyan ha. Ang balita namin, kinikidnap din nila si Congressman Teves mula sa Dili, sa Timor-Leste. Magagawa ba nila yun, attorney, na nasa labas ng bansa? Ay alam mo, anything is possible here eh. Alam nyo, yung mga ginagawa nilang yan, yung ginawa kay Pangulong Duterte, yung ginagawa kay Congressman Teves, smoke screen yan. Yan ay ginagawa nilang pantakip sa kanilang mga kapwitan. Ito, maghinala ka. Unang-una, itong ating administrasyon ngayon, walang naipatayo ni isang major infrastructure project yan. May naipatayo bang highway na elevated itong administrasyon na to? Wala. May napatayo pang bagong airport? Wala. Hindi ito panahon ni Pangulong Duterte. Ito ito ang latest talaga. As of 27. Kahapon lang ito nalathala na mahigit sa kalahati ng mga Pilipino ay ayaw. Sabi nila, ayaw. Parang bata yun. Ayaw. Parang pati yata po rin sumali rin eh. Oo. Sa pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Duterte sa Hague, sa Netherlands. Yan, oo. Eto, kita nyo ha. Maganda kung di nawala bigla eh. Oo. 58%. Almost 60%. Opo. Ibig sabihin, 6 out of 10. Ayaw! Ayaw. Ayaw talaga. Sino ba itong matao sa likod? Na-aresto na yata tayo dito eh. Pinapakabanyo kami. Alam mo naman kami. Pinapakikos kami sa gobyerno. Kung may biglang pumapasok dito, feeling ko biglang babarilin yung mukha ko. Dadakpin ako eh. Grabe naman. Hindi naman. Ang gaganda ng katabi mo eh. Oo, ang problema, ang gaganda nga ng katabi ko. Wala naman yung mukha ko sa sa camera. 5 minutes daw, 5 minutes. 5 seconds lang. Oo, sinasabotahe tayo rito. Palagay ko, mga padala to ni speaker eh. Anyway, naririnig nyo naman ako. Tuloy-tuloy ang ligaya. Oo, 58% at 26% laang ang sila ay sang-ayon sa ginawa kay Pangulong Duterte. Kaya pala olats ang mga alyansa. Ayan. Okay. Diba? Yung mga nag-justify sa aresto, olats. Si Benhar Avalos, olats. Ayun. Okay. Kita mo sa Mindanao. 96% ang ayaw. Ayan. Ayaw sabi niya. Sa Bisaya, 62%. Ayaw. Ayaw. Oo. Sa Luzon, 42% at Manila, 38%. Ayun na. So, sinabi rin sa same survey na 63% ng mga tao ay, muna, pasensya na kayo't may nangyayari. Teka, i-message natin to. Ay nagtitiwala pa rin kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Marcos, ang nagtitiwala lang sa kanya ay halos kalahati lamang. 32%. Ibig sabihin, 6 sa 10 tao lamang ay nagtitiwala kay Pangulong Duterte. Samantalang 3 lamang sa 10 ang nagtitiwala kay Pangulong Marcos. Kalahati, grabe. So mabigat talaga. At halos kalahati, 42% ang nagsasabing wala silang tiwala kay Pangulong Marcos. Diba? Kahiya-hiya ito. OMG. Yung like father, like daughter naman, pagdating kay Vice Presidente Sara Duterte, 50% ang nagsasabing may tiwala sila. So, divided ang mga tao dito sa survey na ito. So, yun po ang resulta. So, yung sinasabi nilang sang-ayon daw ang karamihan ng mga tao sa ginawa kay Pangulong Duterte dahil may mga anti-Duterte daw na nare-elect. Iba pong dynamics kasi, katulad ng sinabi ko, while
the office of representative or member of the House of Representatives Yes. is a national office. Ang Ayan. voter base niyan ay lokal. Distrito lamang. Iba po Okay. ang dynamics pagdating dyan. So yan po. At least, attorney, hindi galing sa'yo yan. Hindi, Yun ang importante. never naman akong nagsasalita ng opinion ko. Unless sasabihin ko, ito opinion ko. Pero yung Opo. mga datos, akin po yan. Galing sa Hindi kan- po tayo gumagamit ng mga datos na hindi confirmed. Baka may anti-clear tayo eh. Mahirap na, oo. Diba? Ito, trust rating. Oh. Yun lang. At 63%, can you imagine, sa lahat ng sinabi nilang paninira kay Pangulong Duterte, ay 63% pa rin Ayun. ang may tiwala sa kanya. Okay. Yan. So, dapat pong isiping mabuti ng ating pamahalaan yung ginagawa nilang mga pangingidnap-ngidnap dyan, ha? Ang balita namin, kinikidnap din nila si Congressman Teves mula sa Dili, sa Timor-Leste. Sa kabila ng desisyon ng hukuman ng Timor-Leste na hindi siya pwedeng i-extradite sapagkat pag dinala siya rito sa Pilipinas ay maaring mailagay, malaki ang posibilidad na mailagay sa panganib ang kanyang buhay o siya ay mapasailalim sa pagpapahirap or torture o kaya siya ay maisagawa sa kanya ang mga proceedings na ito ay makakadulot ng injustice o kawalan ng hustisya para sa kanya. Yan. Magagawa ba nila yun, attorney, na nasa labas ng bansa? Ay, alam mo, anything is possible here eh. Pwede sila mag-collude sa mga executive officials ng Timor-Leste. Marami. Kasi, alam nyo, yung mga ginagawa nilang yan, yung ginawa kay Pangulong Duterte, yung ginagawa kay Congressman Teves, smoke screen yan. Yan ay ginagawa nilang pantakip sa kanilang mga kapwitan. Yung mga kapalpakang ginagawa nila. Ano yung ginagawa ng mga kapwitan ng ating pamahalaan? Kita mo ha, eto, maghinala ka. Unang-una, itong ating administrasyon ngayon, Opo. walang naipatayo ni isang major infrastructure project yan. Sa kabila ng diniskas natin noong Lunes na 90% na ng budget. Yung budget, di ba? Opo. Oh, French na budget. Yung budget ng Pilipinas ay nai-release na. At tingin ko'y ginamit sa eleksyon ng mga kaalyado ng kasalukuyang administrasyon yung pera. AKAP, yung mga sinasabi ni Mayor Magalong na mga cat's eye na bilyon-bilyon ang kickback, yung mga netting, refrapping, revetment, levy, chu-chu-chu-chu, yung mga ganon, ano? Sino responsible dun sa budget na yun? Yung mga may local officials, may congressmen, depende. Yan ay dumadaan sa DPWH. Kaya di ba, nireklamo sa Korte Suprema. Kaya nga meron tayong pending case sa Korte Suprema na ayon sa ating saligang batas, ang pinakamalaki dapat na budget ay edukasyon. Yes, Ngunit, that's true. ang pinakamalaki ngayon, Department of Public Works and Highways. Bakit? Nandun yung mga soft projects, nandun yung mga refrapping. May naipatayo bang highway na elevated itong administrasyon na to? Wala. May napatayo pang bagong airport? Wala. Hindi tulad ng panahon ni Pangulong Duterte.